Guys, kung naghahanap kayo ng entry-level phone below 7,000 pesos, palagay ko isa ang phone na to sa pwede nyong pagpilian. Hindi lang dahil sa meron itong malaking battery capacity, maganda rin ang performance nito para sa daily task. At ito nga pala ang Oppo A6C. Nung binili ko ito, nagkakalaga lamang ito ng 6,298 pesos para sa 4GB of RAM and 128 na storage variant. Pagdating sa design ng phone na to, hindi na siya latest kung ikukumpara natin sa ibang entry-level phones ngayon dahil naka-teardrop notch pa ang display nito at medyo makapal ang bezel nito sa may chin part. Pero ganun pa man, okay ang build quality nito, napakatibay ng paggagawa at hindi mo akakalain na plastic back unframed lang ang ginamit dito. At hindi lang yon, protected pa ito ng IP64 water and dust resistance kaya may dagdag protection tayo laban sa alikabok at mga talsik ng tubig. Siyempre, hindi ibig sabihin na waterproof ang phone kaya kailangan pa rin natin na ingatan at huwag basta ilulubog sa tubig. Kung sa camera naman ang pag-uusapan natin, meron itong 13MP main camera at 5MP selfie camera. At oo naman, masasabi natin talaga na mababang megapixel yan kung ikukumpara natin sa ibang phones na nasa ganitong presyo. Pero alam nyo, natutuwa ako sa mga sample photos natin. Hindi mo akalain na makapag-take tayo ng ganito kagandang photos gamit ang 13MP camera nito. Sa outdoor, okay naman ang kuha natin kapag maganda ang lightning. Sa indoor naman, hindi naman ganun kaganda gaya ng ibang high resolution camera. Pero para sa 13MP camera, masasabi ko na pwede na itong i-post sa Facebook, Messenger at iba pang social media. Hindi natin dapat i-expect na pang flagship level talaga ang quality nito, pero for an entry level phone, masasabi kong decent naman ang performance nito sa tamang lighting conditions. Sa video resolution naman ito, 1080 at 30 frames per second ang kayang i-produce na quality. And honestly, hindi ganun kaganda ang video quality nito, lalo na dahil wala itong video stabilization. Kaya kapag naglalakad tayo habang nagre-record, expect na natin na magiging maalog talaga yung footage natin. Kung sa performance naman pag-uusapan, naka-Unisoc T7250 ito at naka-Android 16 out of the box na. Sa Antutu naman, nakakuha tayo ng 438,000 benchmark score. Base experience ko sa phone na to, okay naman ang overall performance para sa daily tasks tulad ng Facebook, TikTok, YouTube, browsing, messaging at iba pang light apps. Hindi man ito ang phone na masasabi nating pang heavy multitasking or heavy gaming, pero para sa normal na paggamit, responsive naman siya at hindi ka agad mabibitin. Sa gaming naman ang pag-uusapan natin, pwede ito sa mga casual gamers, sa Mobile Legends. So far, smooth naman ang gameplay natin dito at wala naman masyadong na-experience na frame drops habang naglalaro. Pero syempre, kailangan nating maging realistic. Hindi ito gaming phone, kaya kung heavy games ang lalaroin natin at naka-high settings, doon natin makikita ang limitations ng chipset. Kaya kung casual gaming lang tulad ng Mobile Legends, okay na ito, pero heavy gaming ang priority mo, may mas magandang option para sa ganitong price range. Kung sa display naman pag-uusapan natin, meron itong 6.75-inch IPS LCD display, may 720p resolution, 120Hz screen refresh rate, at hanggang 700 nits peak of brightness. Pagdating dito, halos same lang naman ng quality natin na makukuha kumpara sa ibang entry-level phones. Hindi ganun ka-sharp, ka-vibrant ang display dahil nga sa 720p resolution lang ito. Pero kahit papaano may enjoy pa din naman natin ang panonood ng movies, YouTube video, TikTok, at iba pang content gamit ang phone na to. Yung refresh rate naman nito, 120Hz, selected apps. Pero overall experience, masabi ko na smooth naman siyang gamitin, lalo na kapag nag-scroll at nag-navigate tayo sa supported apps. Isa sa nagustuhan ko lang talaga sa phone na to ay yung brightness nito. Kahit hanggang 700 nits lang ito, masasabi ko na visible ang display nito kumpara sa ibang phones na nasubukan ko. Kahit nasa outdoor na tayo at tirik ang araw, readable pa din naman ang notification at text messages. Hindi naman perfect pero malaking bagay na hindi na tayo mahihirapan agad makita ang screen kapag nasa labas tayo. Isa sa mga strength ng phone na to kumpara sa ibang entry-level phones ay yung battery nito. Meron itong malaking 7,000 mAh battery capacity kaya swak ito sa everyday use o maging backup phone dahil matagal din itong malobat. Kung ikaw yung type user na madalas gumagamit ng phone buong araw para sa social media, YouTube, messaging, browsing at light gaming, malaking advantage talaga ang ganitong kalaking battery. Pero pagdating sa charging speed nito, medyo doon tayo mag-a-adjust. Meron lang itong 15 watts charging speed kaya kailangan talaga natin na mahabang pasensya kapag mag-charge. Sa katunayan nga, sinubukan ko itong i-charge mula 30% to 100% at umabot ito ng 2 hours and 30 minutes.
So how much more kung 0% to 100%? Kaya kung mabilis ang charging ang priority mo, isa ito sa mga bagay na kailangan mong pag-isipan bago bilhin ang phone na to. Pero kung mas priority mo naman ang long battery life, malaking advantage talaga ang 7,000 mAh battery nito. So after using the Oppo A6C, masabi ko naman na hindi ito perfect phone, pero may mga bagay itong nagagawa ng maayos para sa presyo nito. Sa halagang 6,298 pesos para sa 4GB of RAM and 128 variants, makakuha na tayo ng malaking battery capacity, 7,000 mAh, 120Hz screen refresh rate, decent daily performance, IP64 rating, at camera na pwede sa mga basic photography at social media. So that's it for today mga ka-Android Feel, and see you on my next review.